Dito tayo. Pakinggan nyo yung impacta. Ito. Girl, ano ba talaga? Reveal na ba? Or tago-taguan pa rin? Hindi naman complicated yung hinihingi ng tao eh. Kung gusto mong maglinaw, kada may issue meron siyang explanation with video pa. Di ba? Wala kayo, ayun yung sinasabi ko sa inyo noon. Kada may issue, sasagot siya, may video pa. Aray ko. Bobo talaga eh. Sabi ko sa inyo, hindi BP to, vlogger to. Vlogger po to. Katulad natin to, vlogger. Biro nyo, hindi niya alam na pag sumasagot siya, hindi niya alam minsan komplikado yun. Kailangan, sumasagot ka sa tamang, saan? Sa tamang sa tamang hearing, tamang proseso. Hindi sasagot siya, magbablog. Pero pag aktuan na tanungan cannot be reached. Di ba ito na yung moment? Ito na yung chance to clarify everything. So bakit parang umiiwas pa rin? Real talk. Hindi na sapat yung puro pa press release lang. Kung walang tinatago, bakit walang humaharap? O, kita mo? Dapat, kung wala kang, lagi nating isipin, lagi po natin i-apply po ito sa sarili natin. I-apply nyo po sa sarili nyo. Bakit? Kapag may tinatago ka, hirap kang umarap eh. Pero pag wala po tayong tinatago, alam natin sa sarili natin yan, kaya nating harapin. Pero si Sara, obvious na po. Ilang impeachment na to. Ilang beses yan ang pinapatigil to. Oh, pwede ba yun? Gaya nga ng sinabi ko, hindi naman kanya yung vice presidente eh. Pansamantala lang sa kanya yan. Aray ko. O, dito tayo. Sabi ng mga abogado ng OVP, ang constitutional daw ang impeachment. Akala yata nila, masisindak nila ang kamera sa malalalim na salita. Pero pumasok si Congressman Jervil Luistro, na supal pala mga palusot ng OVP lawyers. Linawin natin, ang impeachment ay nasa konstitusyon. Karapatan at trabaho yan ng kamera. Kapag batas ang usapan, dapat may solidong basihan, hindi puro drama. Sa harap ni Luistro, hindi umubra ang pananakot. Hindi tayo papayag na paikutin ng katotohanan. Diba? Hindi tayo papayag paikutin ng katotohanan ng mga to. This is about accountability, hindi pagalingan sa salita. Oh, diba? Kaya nga po eh, hindi yung sabihin ng dalawang tong abogado niya na unconstitutional na naman. Diba? Oh, ito. Dito tayo kay Fiscal EJ. That the defense team sent a letter addressed to Representative Luistro, the chairperson of the Committee on Justice. This was dated March 24th before the proper jurisdiction. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Masyadong pilit ang legal gymnastics ng defense team ni VP Sara. They are crying unconstitutional and lack of jurisdiction based on a wrong premise. Yes, tama si Attorney Sison na under the Constitution, ang Senate lang ang may power to try impeachment cases. Walang dispute dyan. Pero ang problema, ina-apply niya sa sitwasyon na wala namang trial na gagawin in the first place. As clarified by Chairman Luistro, the proceedings in the House are merely akin to a preliminary investigation. Ang goal lang is to determine probable cause, not to decide guilt. Pero mo, ito po mga legal na to. Lahat sila nagkakasundo na mali po ang ginagawa ni Sara. Tayo pa kaya? Di ba? Kasi tayo nakikita na natin ang pagkakamali. Lalo na yung mga legal na to. Tingnan niyo po kung paano to ginagawa ni Sara sa harap ng taong bayan. Paano niya nagagawa to? Na yung mga ninakaw niya, talagang tinatago pa niya hanggang ngayon. Na yung mga kasinungalingan niya, na binabalot na siya ng kasinungalingan niya, nagpapatay mali siya pa at feeling niya, ang tingin natin sa kanya ay isa pang inosente ang pusa. Aray ko. Oh. Any law student knows this basic distinction. Ang House ang nag-iimbestiga kung may sapat na basihan,
habang ang Senate ang magta-trial at magde-decide kung guilty o hindi. Oh, di ba? Napaka-basic. Mag-iimbestiga yung House para makakuha ng probable cause. At para hatulan sa Senado. Basic. Oh, Magkaibang stage, magkaibang function. And this distinction is not just theoretical. It's reflected in how the proceedings are actually conducted. Kaya nga wala kang makikitang full-blown trial sa mga hearings na gagawin ng Committee on Justice. oh, walang full-blown trial. Kukuha na ng probable cause. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, yung harapan lang ng libro. Table of Contents. Di ba? Walang cross-examination as a matter of right, walang determination of guilt. Kaya nung nag-insist si Congressman Rufus Rodriguez na dapat daw payagan ang mga lawyers ni VP Sara na mag-cross-examine, hindi pumayag ang committee. Why? Because cross-examination is allowed only in a full-blown trial. Yes. And that full-blown trial happens in the Senate acting as an impeachment court. Di ba? Linaw. Kaya hindi pwedeng mag-cross-examine yung mga abogado. Kasi nga hindi naman po korte yun eh. Di ba? Investigation pa lang eh. Para iangat sa korte. Saan ang korte? Sa Senado. Now, sinasabi ng defense na walang jurisdiction ng House. That's plainly incorrect. The Constitution itself says that the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Malinaw yan. Oh. Ang initiation ng impeachment ay nasa power ng House. Hindi pwedeng sabihin na may power kang mag-initiate pero wala kang power mag-hearing, mag-evaluate ng evidence o mag-investigate. That would make the power meaningless. Oh. So, yung power na pinagkaloob ng konstitusyon, hearing, investigate. Hindi pwedeng either isa lang doon. Kapag may hearing, meron pong investigate automatiko dahil yun ang binigay ng konstitusyon. Ang gusto nila Torreon, wala nang investigate, diretso na sa korte. Entitled? Ha? Entitled? Aray ko. Entitled ka? Diba? Entitled? Diba? And this brings us to their next argument, yung tinatawag nilang fishing expedition. Kasama sa power ng House ang ability to compel the attendance of witnesses and secure the production of documents through the issuance of subpoenas. Hindi po ito fishing expedition. Di ba? Hindi ka naman pwede mag-imbestiga kung wala kang kukuning ano? Ano? Aray ko. Ano? Hindi ka pwede mag-imbestiga kung wala kang kukuning. Wala na, tulog na tong mga to. Nag-like na ba kayo? Mag-like muna nga kayo, tulog na kayo. Di mas, ano, tulog na kayo dyan. Aray ko. Ano? Wala sumasagot. Ebidensya! Tama ka, Ralph Moriflor. Aray ko. Tama, Ralph. Ebidensya at witness para Eduardo. Tama. Sabi ni Myra, gising po. Diba? Gising umaga dito, diba? Witness or ebidensya. Tama si Ma'am Linta Mori. Tama si Neston Carmen. Tama. Hindi po tayo pwede mag-imbestiga kung wala pong ebidensya at testigo. Kaya po, nakapaloob sa power yan ng Kongreso. Hoy, Mami Luisa Macmelon, shoutout po. Standard procedure yan kahit sa ordinaryong prosecutor. In fact, under Section 10, Paragraph I of the DOJ Rules on Preliminary Investigation, sabi ni ni your Philippine Affairs Bet din ito, key constitutional provision, Article 11, Section 3, initiation, the House of Representatives holds the exclusive power to initiate all impeachment cases. Huwag na akong Englishin. Sakit na ng ngipin ko dyan.
Ang piskal ay may kapangyarihang mag-issue ng subpoena ad testificandum Oh. at tecum Oh, para ano ang ini-issue ng piskal? Dito at sa impeachment, as testificandum, as jurisdictum. Subpoena, as testificandum, as pina, as testificandum. Yan ah. Dukes testificandum. makakuha ng material evidence. Kung ang isang regular na fiscal nga may power na lumabas sa four corners ng complaint Oh. para makuha ang katotohanan, bakit babawasan ang kapangyarihan ng House of Representatives? They are performing a constitutional mandate. Tama. Ang ginagawa po kasi nito nagpipetisyon ng TRO, binabawasan nyo yung power ng House of Representatives. Tandaan nyo, pag sinunod yan at binasa na yan, unconstitutional yan. Sapul yan. Hindi makakarating ng Senado yan. Bakit? Hindi po nila nagawa yung tungkulin nilang to investigate. Kulang. Nag-hearing lang sila, hindi sila nag-imbestiga. Unconstitutional, hindi. Unconstitutional. Dahil inuutos ng konstitusyon. Ikaw, korte, ay ikaw, kongreso ka. Meron kang power na mag-hearing. Meron kang power mag-investigate sa impeachment. Meron kang power pag ng subpoena, asteticangum, askikekum. Yan ang power mo. Pero pag hindi ginawa ng Kongreso ng gusto ng gawin ni Sara ay iakyat na sa Senado to, yare. Unconstitutional na naman yon. To call it fishing is to insult the investigative power of Congress. Ah, Even the reliance on Francisco versus House of Representatives is misplaced. Totoo, rules must conform to the Constitution. ah, Pero saan ang violation dito? ah. Wala po. Hindi nagtatrial ang House. Ine-exercise lang nila ang power to initiate. Ah, yung ginagawa po ng House is only coming from the word initiate. And this initiate word, the umbrella of that initiate word is investigate, hearing, subpoena, kung, etc., etc. Okay. Nandito pa rin tayo sa word na initiate. Ayan pa rin yun. So the premise for invoking that case simply doesn't exist. Yes! And yet, despite all of this, pinipilit pa rin ng defense na wala daw jurisdiction ang House. Mali po yan. Oh, The Constitution is clear. oh, To repeat, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. oh, di ba? Ang House of Representative, ang buong may kapangyarihan dito na mag-imbestiga bago nila makuha ang probable cause. At pag nakita po nila ang sapat na katibayan na ang ating BP na Impacta, Jablita at Lita ay napatunayan nila sa kanilang pag-iimbestiga na siya ay magnanakaw, irereklamo na ngayon siya para hatulan saan? Sa Senado. Napakalinaw. Diba? Napakalinaw po. Ang ibig sabihin po ng initiate ay hindi lang pagtanggap ng complaint. Yes. Kasama dyan ang pag-evaluate ng evidence, Oh. pag-conduct ng hearings, Oh. at pag-issue ng subpoenas. Oh, ang grabe pala yung power ng initiate. Oh, pag-conduct ng hearing, pag-conduct ng mga witness evidence, at pag-i-issue ng subpoena. Yan po yung initiate. Enchendes, kay may puta de gracia, nuknuka sa lunsusol, wala la mesa. Motel. Aray ko. Diba? Otherwise, useless ang power. You cannot initiate properly if you cannot investigate. Oh, Hindi pwedeng sabihin walang jurisdiction ng House dahil lang ayaw nyo ang paraan ng pag-imbestiga nila. yes. At Hindi pwedeng ayaw mo, masusunod ka. No! The Constitution must be, obey all the time, all the way. finally, eto na siguro ang pinaka-ironical sa lahat. Ano? Humihingi ng due process pero nung binigyan ng pagkakataon na sumali, magpaliwanag at sagutin ang mga aligasyon, umatras. Ay! The House
Tignan niyo po yun. Nangihingi siya nung unang pagkakataon ng due process. Di ba? Binigyan. Pinaburan siya. Ngayon naman po, binibigyan siya. Tinabla. Dinedma. Hindi pinuntahan. Inisnab. Inawul. Absent without leave. Aray ko. Diba? Sino na po ang may depresya nito? Si Sarah po may depresya sa utak. Hi friends and not friends and not friends. Oh, tama, si Mirna, kahit kailan po, ano man ang estado mo, ano man ang posisyon mo sa gobyerno, don't ever violate the Constitution. Okay? Because the Constitution is the heart and soul of the Philippines. Proceedings are actually an opportunity to clarify issues, Yes! to rebut the allegations, Yes. and even possibly prevent the case from reaching the Senate. Yes! Tapos hindi sasali? Oh, So let's call this what it really is. Hindi talaga ito tungkol sa jurisdiction. oh. It's about avoiding the questions and having no answers. Oh! Ang totoong dahilan po ni Sarah, hindi about jurisdiction talaga. Ang totoong dahilan ay umiiwas po siyang sumagot. Umiiwas po siyang mabulatlat ang mga dokumento. Umiiwas po siyang mabulatlat ang pagnanakaw niya. Umiiwas po siya sa katotoong estado ng kanyang kaisipan na may pagka-abnormal. Yun eh. Yun po yun. Sinadivert din na sa jurisdiction pero ayaw lang po ipabulatlat ang mga ninakaw nila. Tandaan po natin, ang daming ninakaw nila. Mula sa tatay hanggang sa anak, 51 billion, lalalagapak. Aray ko. Diba? Diretso. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Oh, maraming salamat po. Ayan ha. Maraming salamat, Fiscal EJ. Tama si Pare Eduardo. Constitution is the supreme law of the country. 'Di ba? Kahit ano pong mangyari, susunod tayo sa Constitution. Si Sarah po binabaliwala yan. Si Sarah po minamaliit yan. Pero hindi na po tayo papayag ngayon. Dahil nakalampas ka ng una, ngayong pangalawa, hindi na po. Kailangan na malaman ng taong bayan ang totoong estado ng mga Duterte. At ang estadong ito ay ang mga pagnanakaw nila sa ating taong bayan. Diba? Mga pagnanakaw sa ating taong bayan. Dahil nga po, paano sila nakakapag-comply, paano nila nasusustain or na babayaran ang lahat ng ito. Doon pa lang po sa tatay niyang karton, 150 million na abogado, paano nila nagagawa yon? Diba? This is so alarming, Your Honor, Mr. Chair. And we must focus on this impeachment because this is for the future of our country. Imagine if this Vice President will be a president. Okay? Imagine that. What would the country or the Philippines will be? We don't know. But I think there is no more Philippines if Sara Duterte will lead or be the president of the country. Because this vice president is crazy. Because this vice president is criminal. Because this vice president is corrupt. And I don't know if we will be having a good future to the Duterte again and again.